Magandang araw, bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Handa na ba kayo, mga kapwa kong nagmamahal sa bansang Pilipinas? Para ang hina naman, handa na ba kayo, mga kababayan kong nagmamahal sa bansang Pilipinas? Isinaw natin kasi ang sinasabi, kukunti lang daw tayo. Gusto natin iparating mula dito sa Liwasang Bonifacio patungo sa Palasyo ng Malacanang, patungo sa Ilocos Norte, ang sila'y nagtuloy sa bansang Pilipinas. Simulan na po natin ang ating programa. Siguro mag-iinformate po muna tayo dito. Siyempre, bago po tayo magsimula ng ating programa, hingin muna natin ang gabay ng ating may kapal para po sa ating panalangin. Tinatawagan ko po si Miss Fema Duterte, si Sir Felix Chan, at si Frog Norin para pangunahan ang ating panalangin bago magsimula ang ating programa. Sir Felix, Prof. Norin, tayo muna po ay manalangin sa ating may kapal bago simulan natin ang ating programa ngayong hapon. BBM tanga! Isa pang sigaw! BBM bangan! Kain na muna kami! Alright, bayan, ang umaasa pa rin sila na magkakaroon nun ng himala. Ang ating Pangulong Rodrigo the Punisher Duterte pauwiin galing sa ICI o sa ICC. Ay, mga bayan, ito ba eh? Sir, ano po masasabi ko sa sa mga kasamahan po natin, tinatawagan po natin na tayo muna po ay manalangin para hindi lang gabayan ang ating mayunikha. Alis dyan! Alis dyan! Ayan o, yung kanilang panawagan. Ano pa po ibang panawagan? Save the Philippines, People March, People Founding, Jimmy, Bundok. Kung kailan lamang, natin nakausap itong si Atty. Bundok, ano? Kung saan nagagawa na press con. Ano pa ba? BBM, palayasin, you are fired. Sabi ko, Save the Philippines. BBM, palayasin. Alright, meron bang bata nakikisama mo? Sabi ng bata. Alright, dyan ang unang bayan ng ating panayam dito sa ating mga kababayan. Mula rito sa Liwasang Bonifacio, EDTAN 96.7, Rock Arangada, Balita. Integrity of our people, integrity of our nation. Nakalagay dyan tayo, BBM bangat. Pantay na, pantay. Affecting peace, security, transparency, and future of our nation and the whole world. This is for unity and peace, Father Lord God,
Let the peace bring beauty over this country. Let your Holy Spirit dominate every area of our government. Your people, your churches, your priests, your religious people, our schools, and our homes. To our next generation, we lift up our prayers for the coming generations. This we ask you in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Sister Eric, kanyang buka sister. Okay, let's pray. Heavenly Father, you shed more lights in our physical life. Let you be our guide. Let you be our hope. This is all of our faith is in you. Our country is now under crisis, under crisis. Lord, we are expressing our hope due to mass corruption that is happening in our country. Lord, save our country. This is the only country we have. We will all abide to what you have already registered in our heart, that we should love our country. Lord, you are the Lord of Lords, the King of Kings, the Almighty. Lord, shed us, enlighten us, give us more strength in fighting what we are fighting for a cause. This is the future of our country. Lord, save the Philippines. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Tinatawagan po natin si Prof. Nori. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربكم ادعوني أستجب لكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Kagaupa ka ng mga Indian غير المغضوب عليهم Gupo ka naman karoon yung pilantik-pilantik na magkilay niya. Kanina na pa sa atin. Grabe niya. Ano man no? The most merciful, Gignan na kagwapa, di na ma-upload. guide us to the right path. To be alone, we seek for help. The right path. Naghahanap ng kapalit. Those whom you have bestowed your mercy, not the path of those who went astray and your danger. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا Batukat lagi ka Allah, managalan. pagbayan niyo po kami. Pagpakita niyo sa amin ang katotohanan at bigyan niyo kami ng lakas ng loob upang paglaban ng katotohanan. At gabayan niyo po kami lilihis at anis sa hindi maganda. Ako ulit At sumama bigyan niyo kami ng lakas. Ilang araw akong lubog ah. Ang katiwala. Bakit ang dibdib ko at likod? Normal kasi Sunod yung rally dun sa ano. Init sa kaumulan bigla. Dali ako doon. kapayapaan. Nanggaling sa iyo ang kapayapaan. Bigyan mo kami ng kapayapaan sa aming mga puso at sa aming mga isipan. Allah, pinagkaloob na ninyo sa aming minsan ang magandang pagkukubyerno, ang magandang pamamahala. Allah, hindi kayo namin pagkakubyerno ninyo sa aming mga puso. Allah, alisin niyo po sa amin ang mga nangyayari sa aming mahal na bayan. Sapagkat ito po ay nagkakapinsala, hindi lamang sa relasyon namin ngayon, kundi nagkakapinsala sa mga susunod na relasyon. Alin niyo po namin, alam niyo ito. Alam niyo ang nangyari na. Alam niyo ang nangyayari ngayon. At alam niyo po ang nangyayari sa susunod pa. Amin. Ya Allah, ya Allah. Pagkakala, tinisa na po ang pinangalan na
Thank you. Punta dito, walang kaya dito. Like, kasi may PS. Tinatawagan po natin si Atty. Miyares para po sa opening remarks. Isang mainit at mapagpalayang hapon sa mga kasama natin na nandito ngayon. Nakikita nyo ba si Kat Andres Bonifacio? Kaarawan niya po ngayon. Siya po ang bayani ng mga manggagawa. Nakipaglaban para sa kapakanan ng bayan. Kaya po nandito tayo mga kasama para gunitain ang kaarawan ng dakilang bayani ng mga manggagawa at ng mamamayang Pilipino. Sa araw na ito mga kasama, hiwa-hiwalay yung mga nagrarally. Tayo, nandito tayo at meron tayong permit. Pataas na yun eh. Hindi, akala ko yung bigay mo kako mali. Kaya lang, sa dami pag maliit, rally, iba-iba yung tema ng kanyang dinadala. Kaya pag tayo, kami sa Power Movement sa Aglo at ibang mga kasamahan pa, nagpapasalamat sa inyo, lalong-lalo na yung mga kasamahan natin na nanggaling pa sa Mindanao, yung mga kasamahan nating nandito sa kasalukuyan. Alam niyo po, kung nabubuhay si Andres Bonifacio, malamang sa malamang, hindi lang natin siya kasama, malamang siya pang nangunguna para ipaglaban ang mamamayang Pilipino, hindi lang mga manggagawa sa kanilang karapatan, kundi i-denounce, ibulalas, isigaw ang nangyayaring korupsyon sa ating bayan sa kasalukuyan. Kaya po, mga kasama, huwag nating kakalimutan. Bukod sa kaarawan ni Bonifacio, nandito tayo parang ipaabot sa inyo sapagkat yung ibang mga kasamahan natin medyo may konting kalituhan pa. Ano ba? Sa kasaysayan ng Pilipinas, alam nyo, may edad na rin po ako eh. Marami ng administrasyon yung pinagdaanan ko at tuloy-tuloy na nakikipaglaban para sa manggagawa at sa mamamayang Pilipino. Pero itong administrasyon na ito ang pinakakurap. Napakakurap po. Kinakailangan makipaglaban tayo
para sa karapatan ng manggagawa at sa mga Pilipino. Alam nyo ba, dahil dito sa krisis na ito, itong korupsyon sa flood control, ang dami nating kasamang manggagawa, apektado, tanggal na sa trabaho, sapagkat halos lahat ng kumpanya konektado sa construction ay liop na. Ang ibig sabihin yan, ilang daang libo na naman ang mawawala ng trabaho. Yan ay malamang sa malamang sasama na roon sa araw-araw na umaalis sa Pilipinas ng ibang bayan para maganap ng trabaho na ayon sa datos mga kasama, umaabot ng 6,000 araw-araw ang nangingibang bansa para makapaganap ng trabaho sapagkat dito wala silang oportunidad. Sa mga kapatid, malaki pa ang sakripisyong haharapin natin. Itong krisis na ito sa flood control, kung matatandaan nyo, si BBM mismo may sabi. Anong sabi ni BBM? Nung alam niya na matutuklasan na ng mamamayang Pilipino ang napakalaking korupsyon, sinabi niya doon sa Suna, diba? Una, nagyabang. Mga kababayan, sa administrahan ko, na 2-3 taon pa lang, almost 5,000 flood control na ang natapos. Alam nyo yung sinungaling, diba? Ang kalaban yan, kalikasan. 2 araw after na nagsalita si Marcos na napakaganda ng flood control project niya ay binaha hindi lang Metro Manila kundi halos buong Pilipinas. So sa susunod na suna niya, anong sinabi niya? Mahiya naman kayo sa korupsyon. Pero ang problema, hindi naman niya sinasabi kung sino yung dapat mahiya. Ayon sa ngayon, yung mga nangyayari ngayon, batay sa aking pag-aaral, sa analysis ko, malamang sa malamang ang sinasabi ng Pangulo sa panahon na sinabi niyang mahiya naman kayo. Baka yung mga kasamahan niya na pinudol siya, malamang kulang ang dinala sa kanya ng mga kasamahan niya. Kaya sila ang dapat mahiya. Kulang. Yan, kulang. Kaya hindi na ako magtatagal sapagkat may magsasalita pa. Mainit kanina. Mamaya lalakad pa tayo at magkakaroon tayo ng organized dispersal. Alam naman natin na yung mga nandito ngayon ay organisado po yan. Pantayan natin ang ranggo natin. Bago ako magtapos, nagpapasalamat ako, lalong-lalo na yung mga galing sa probinsya. Yung mga galing sa Bataan, galing Batangas, Cavite, at mga karatig lalawigan ng NCR. At lalong-lalo na yung mga galing sa Mindanao. Kaya mga kasama, itong korupsyon na ito, hindi natin tatantanan. May kasabihan, marahil hindi tayo ganong kalakihan ngayon. Diba? May kasabihan mga kasama, nasa 1,000 milyang pakikipaglaban nag-uumpisa sa unang hakbang. Ito, marahil unang hakbang pa lang natin. Kaya humanda kayo sapagkat tuloy-tuloy po tayo hanggat hindi natutukoy kung sino ang mastermind na malamang alam nyo na rin po yan kung sino ang mastermind at kinakailangan maisauli yung pera na ninakaw nila at dapat makulong, hindi yung mga nadamay lang kundi yung mga prinsipal at mga mastermind nitong korupsyon na ito sapagkat huwag kayong maniwala na hindi alam na Malacanang. Alam naman natin
yung corruption dati sinasabi, corruption sa customs, corruption sa BIR, hindi pa pumapasok yung pera sa kaban ng bayan. Itong corruption ngayon, pera na natin, nasa loob na ng gobyerno na dapat gamitin para sa kapakanan ng mamamayan. Tapos nanakawin lang nila. So kinakailangan mga kasama, bantayan natin tuloy-tuloy. Kayong mga nandito, panimula pa lang ito, hanggat hindi nagpapakulong yung mga responsable kasamang mastermind at hindi natin napapawi yung pera ng mamamayan na sa atin ni po yan, hindi tayo titigil. Kaya mga kasama, maraming salamat. At siguro, pagkatapos ang susunod na speaker, so dalawa pa, lalakad po tayo. Lalakad tayo. Huwag kayong aalis sa hanay, bantayan natin yung hanay natin sapagkat magkakilala naman tayo. Sapagkat kanina kung maririnig nyo, yung nasa Lunita, anong sinasabi ng mga nagrarally ron? Ang nanggugulo yung mga pulis. Sabi nila, no, tayo ay matahimik. So lalakad tayo maya-maya at i-organize natin yung hanay natin. Maraming salamat! Mabuhay ang mga manggagawa! Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Mabuhay! Maraming salamat po. At sa mabilis naman po na alam ko po marami sa inyo ay nagtatanong kung ano ba ang ibig sabihin ng Save the Philippines Coalition. Para bigyan tayo ng mabilis na background ng Save the Philippines, tatawagan po natin si Dato Lindason para po ipaliwanag sa ating lahat anong nga ba ang Save the Philippines Coalition. Bigyan po natin na masimpagong palakpakan si Dato Lindason. Announcement, yung hindi pa daw po kumakain, pwede daw po kayo dyan sa... Maraming salamat, Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Mus Lilasan, Tubong Maguindanao, taga Cotabato. Ako po ay isa sa mga convener ng Maisog at ngayon ay part po ng Save the Philippines Coalition. Bago po ibigay o explain sa inyo ng maikli kung ano yung Save the Philippines Coalition, nais ko po lamang malaman kung meron po bang mga Maguindanaon dito. Pakilakas lang po, meron po bang mga Maguindanaon dito? Meron po bang mga Maranao? Mga Tausug? Nandito, mga Sama at iba pang mga Bangsamoro. Tayo po sa farm ay hindi nakakalimot sa tulong ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Dahil po sa kanya, nagkaroon tayo ng klarong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Isa po ako sa gumawa ng batas na yan na pinasa natin sa Kongreso. At si President Duterte po ang pumirma ng batas na yan. Ngunit kung natapos na, nandyan na ang farm, nandyan na ang block grant, nandyan na ang tulong ng gobyerno sa atin. Yung lahat na nakinabang sa tulong ng gobyerno ay nakalimutan na nila si President Duterte. Nung kinidnap si Duterte at dinala sa Dahig, wala pong narinig na galing sa farm na kinondem yung ginawa nila. Wala pong leader sa farm na nagsasabi ng Marcos resign at sila po ay hinahayaan ang katiwalian at lahat ng mga masasamang ginagawa ng ating gobyerno. Kaya po kami sa Maisog, kasama ang iba't ibang grupo, noong January 24, 28, 2024, nagsimula po itong movement na ito. Walang iba kundi si President Duterte at si Congressman Sid Umab ang nag-expose ang corruption sa Congress, ang nag-expose sa bicameral insertions
ang nag-expose sa lahat ng katiwalaan ng gobyernong Bongbong Marcos Jr. Marami po tayong rallying ginawa sa Davao, sa Cebu, sa Dumaguete, sa Tacloban, dito sa Liwasan ng Bonifacio, at sa iba pang mga lugar. Ngunit, nung nalaman na ng mga maraming grupo na tama po yung ating advokasya, tama po yung ating in-expose, ngayon, sila mismo ang nandyan nagrarally. Sila mismo ang nagsasabi na Marcos resign. Pero tayo po sa Save the Coalition, Save the Philippines Coalition, ay nagkakaisa tayo. Iisa po yung ating advocacy. Iisa po ang ating pinaglalaban. Marcos resign and follow the law of succession ng 1987 Philippine Constitution. Yun po ang klarong ang ating pinaninindigan. Yun po ang klarong programa nating gustong iparating sa lahat ng mamamayang Pilipino. Wala nang ibang solusyon dito. Wala nang ibang paraan para maihamon natin ang kapwa nating Pilipino. Sobra-sobra na po ang ginagawa nila. Ang latest, na ginawa nila sa atin, sinasabi nila sa mga kapatid nating Kristiyano, ang 500 pesos po ay pwede ng pang Noche Buena. Tama po ba yun? Di ba po ba parang sampal yun sa atin? Tayo mga Muslim, nirerespeto natin ang Christmas. Pero bakit ganun po? Kung sila ang kumuha ng pera ng gobyerno, bilyon-bilyon ang kinukuha nila. Pero pag ang Pilipino magse-celebrate kasama ang pamilya nila sa Noche Buena, ang ibibigay nila 500 pesos. Tama po ba yun? Anong klaseng logic, anong klaseng pag-iisip po yun ang meron ng gobyerno natin? So ngayon, magsama-sama tayo. Alam po ninyo, may nagsabi sa akin, bakit watak-watak tayo? Meron sa EDSA, meron dito sa Liwasan. Alam po ninyo, para po itong David versus Goliath. Kilala po ba ninyo si David? No, sa Biblia, sa Quran. Tayo po, wala tayong bilyones. Hindi natin kayang bilhin ang mga congressman. Hindi natin kayang bilhin ang sino man. Pero ang ating kakampi, alam po ba ninyo kung sino? Wala tayong ibang kakampi kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Diyos po ang ating kakampi. So ngayon, kung hindi po natin makaya paalisin siya ngayon, hindi po nagtatapos ang laban. Marami po itong mga panawagan ng ating gagawin. Isa-isahin natin ang mga Pilipino. Isa-isahin natin ang mga Pilipinong sumasakay sa MRT, sa LRT, na walang pakialam. Parang wala na silang nararamdaman. Apathetic na sila, wala na silang nakikita ang pag-asa ng ating bayan. Yung mga kapatid natin nandyan sa mall, lahat sila parang nawawalan na sila ng gana. Ang iniisip nila, wala ng pag-asa ang Pilipinas. Pero hindi po. Alam natin na darating ang panahon na yung 100 million Filipinos, ang isa lang ang isisigaw. At ang isisigaw po nila, Marcos resign! Marcos resign! And Marcos, you are fired! Wala na ang mandato sa'yo. Maraming salamat po. Maraming salamat, attorney. At lahat ng sasama sa Mindiola, kumain po muna tayo at lahat ng sasama, marami po tayong placards. Pwede po kayong kumuha dito. So, let's go. Teka muna, ilim muna po. Mindiola tayo. Maraming salamat po, Dato, para simulan pa rin natin. Ipagpatuloy ang ating programa ngayong araw. Tinatawagan naman po natin ang isa pa rin sa mga magiting na si Sir Pete Lavinia para sa ating opening remarks mula po sa Save the Philippines Coalition. Ay, para maglalakad tayo.